Good evening po. So, yung report po namin is tungkol sa the school as an exceptional space, rethinking education from the perspective of the biopedagogical. So, yung report po namin, sinulat siya ni Tyson E. Lewis. So, yung purpose po ni Tyson E. Lewis, kung bakit niya sinulat yun, is to theorize current lockdown practices, zero tolerance policies, and no child left behind initiatives in US schooling. So, yun nga po, tungkol sa schools. So, nag-base po si Tyson Lewis sa work niya, sa analysis po ng philosopher na si Giorgio Agamben. So, analysis po ni Giorgio Agamben tungkol sa state of exception tsaka sa camp. So, si Theodore Adorno po. Si Theodore Adorno, sabi po niya na school has become a primary site for encountering brutality of fascism. So, yung fascism po, ito po yung political movement or philosophy that exalts or rates nation. So, ibig sabihin po nun parang sa school po nangyayari yung mga paraan po ng mga nakatataas or ng gobyerno para po ma-raise po nila yung nation nila. Kumbaga parang naaabuso po yung mga bata, ganun. So, sabi din niya po na yung notion of the teachers emerges alongside the image of the flagger. So, flagger po parang nambubuto. So, parang ibig sabihin po nun, nagke-create yung mga teacher ng violence para madisiplina yung mga bata, which is mali naman po talaga. Na, yun nga po, para po makamit nila yung gusto nila. Parang inaabuso po nila yung mga bata. So, imbis na yung classroom, learning space po, para matuto yung mga bata, nagsiserve po yun bilang isang fascist concentration camp. Parang ganun po. So, sa work po ni Giorgio Agamben, so, defining the state of exception in the camp. So, ano nga ba yung state of exception? According po kay Giorgio Agamben, it is peculiar form of exclusion in which law applies by its very absence. Tapos kay Carl Smith naman po, ang state of exception is find as a space outside of yet paradoxically serving as the foundation for the normative social order. So, para sa kanila po, yung state of exception is parang yung idea ng sovereignty. So, yung sovereignty, ito po yung supreme excellence ng isang state. So, para sa kanila, mas mahalaga yung sovereignty kaysa sa mga batas. Kumbaga, iniisip po, ang nasa isip lang po ng mga nasa gobyerno at ng mga nasa pwesto is makamit yung sovereignty. Kumbaga, mag-raise yung nation nila, parang ganun po, umangat sa mga iba pang nation. So, yun nga po. Sabi nila na yung sovereignty is a primary or original aspect ng social institution. So, parang example po nun yung kay Hitler, yung concentration camp po niya. Yun, parang mahigpit po sila doon. Parang ginagawa po nila lahat. Hindi po nila iniisip kung makakaabuso sila ng iba. Para lang po maging maganda yung lahi nila. Parang magkaroon sila ng, parang hinahangad po ni Hitler na magkaroon ng perfect na state. So, yung camp. Yung camp po is space where the state of exception permanently holds the norms of ACT. So, yun nga po. Sa camp po nangyayari or nag-exist yung state of exception. Example po nun, yung Nazis concentration camp. So, parang, yun, parang may mga rules po sila doon na sobrang, parang kahit na matapakan na po nila or hindi na po nila iniisip yung mga karapatan ng mga taong nandun. Kumbaga, yun, pumapatay po sila ng mga tao, yung mga tinatawag nilang racially undesirable elements. Yun po yung mga Jews, Gypsies, homosexuals. Pinapatay po nila yun para makamit nila yung magandang or ideal na nation or state. So, yun lang po. Yung next reporter po is si Kasi. So, okay ba? So, ang next na report ko po is about schooling and logic of camp. Education is intimately linked with biopower.
in that yung pinaka-priority niya na lang, ay yung naging primary priority niya ay hindi na yung pag-produce ng productive at competent na worker, kundi yung children's survival. Thus, nagpro-provide sila ng mga shelters sa mga walang bahay, nagpapakain sila, at nagpo-provide ng medical care. So here, schools and refugee camps merge as a space of biopower. And their life becomes political and pedagogical issue. Nag-merge sila as space of biopower kasi parehong survival yung pinaka-priority nila. Kasi yung refugee, person who flees to a foreign country to escape danger or persecution. So, obvious naman na survival yung intention nila kasi umalis sila dun sa panganib. So, parehas na sila nung school na survival yung sinasabing priority. Yung biopower nga pala, ang ibig sabihin niya, form of power that regulates social life. Tapos, yung pedagogical issue, other term niya is community education issue. In this fragile zone, the negative potential of biopower through which sovereign force operates returns in the form of zero-tolerance law. Ano ba yung zero-tolerance law? Ito, person under the age of 21 must not drink alcohol and drive. Inadapt siya nung government and military force ng US noong 1980s para mag-set ng penalties for adult drug abusers. Tapos, inadapt din siya nung school noong 1990s. So, in-implement siya para ma-eliminate yung drugs and narcotics sa school. The intensification of zero-tolerance policies in the urban schools serving low-income minority students has, in many cases, yielded inexplicable and excessive effects. Yung pagkaintindi ko doon, yung paglaganap ng zero-tolerance law sa school, nagkaroon siya ng negative na effects sa mga estudyante wherein nagpapakita sila ng mga unexplainable na effects. As Ronnie Casellia reports, harsh punishment to prevent possible school violence leads to a police state-like atmosphere. For instance, may isang kaso ng 5 African-American boys sa Mississippi na naaresto dahil lang sa aksidente nilang natamaan ng peanut sa ulo yung bus driver nila. So, doon, schools have become contested battlegrounds where everyday behaviors are interpreted as extreme and where extreme responses to such behaviors have become everyday occurrences. Ito pa, example, sa New York, meron dong urban school na may mga estudyanteng na handcuff dahil lang di sila sumunod sa dress code. So, ang kinoconsider dun na extreme behavior, yung hindi pagsunod sa dress code, at yung sinasabing extreme response naman dun ay yung pag-handcuff sa kanila. So, dito, yung war against drugs, crime, and poverty has become permanent and extended war laban sa mga kabataan. So, yun lang po yung report namin. Yeah.